Magandang gabi. Nandito na po tayo sa ating game show na Troll Ka Na Ba? So, right now, meron po tayong buhay na troll. Buhay na troll. Totoong troll po. So, interviewin po natin siya. So, makinig po tayo, no? So, troll ka na ba? Troll na! Ganito po yung ginagawa ko dyan. Pupunta po ako sa mga comment section ng YouTube o kaya ng Facebook. Tapos magpo-post po ako ng unrelated na bagay dun sa post. Halimbawa po, kung may picture po ng cute na aso dun sa Facebook post, magpo-post po ako dun ng pang-asar. Halimbawa, sasabihin ko, kaya maraming mga namamatay na aso dahil sa pagpo-post nyo ng picture. Wala pong kinalaman yun sa picture talaga. Nangasar lang po. Ganun pala. Naghahanap po ako ng magre-reply dun. Tapos aasarin ko lalo. Pag nag-post, nag-reply sila, anong ginagawa mo, sinasabi mo? Sabihin ko po, kayo may kasalanan eh. Ganun po. Hindi ka man lang ba natakot na baka mahuli ka? Yun. Di po natatakot. Kasi di naman po makikilala ng polis. Ganun po. Kasi nga po, paigi po yung akong ko. Opo. Okay. Salamat. Okay po, salamat din po. Thank you po. Bakit po ba to? So, parang may technical difficulties po tayo, no? Hindi ko na po marinig. Okay. Yung mahiwagin natin game show na Troll Ka Na Ba? Pero bago tayo magsimula, karuktong kasi ito nung 2-part video natin regarding sa review ng movie, tapos yung mga psychological concept nila. So sa moving nerve, dyan natin i-connect yung yung 6 na characteristic ng internet kung bakit nagkakaroon ng trolling. Okay, so papanoorin muna natin yung clip. Okay, so napanood na natin yung clip, no? So explain muna natin yung natukoy ni Professor Gensler. Ang tinutukoy niya ay online disinhibition effect. Okay, wait lang. Sino ba si Professor Gensler? Si Professor Gensler ay isang psychology professor sa Rider University. Okay, so lalagyan natin dyan. Ano ba yung online disinhibition effect? Explain muna natin kung ano yung inhibition. Ang inhibition is yung kakayahan mo na napigilan o awatin yung sarili mong gumawa ng isang bagay. Inhibition mo yun. Yung control mo. Napigilan gawin ang isang bagay o pigilan gawin, sabihin ng isang bagay. So, kapag nilagyan natin siya ng dis sa unahan, disinhibition, sabihin wala na yung pagpigil mo o yung pag-awat mo sa sarili mo. So, kaya yung tinutukoy ni Professor Jan na online disinhibition effect. Ibig sabihin, sa online, nawawala yung pag-awat mo sa sarili mo. Kaya mong sabihin yung gusto mong sabihin, kaya mong i-post or i-comment dun sa tao kahit masama o masakit. Okay? So, pero, yung sinasabi naman ni Professor Gensler ay dalawa naman. Isang benign, tsaka isang toxic. So, explain natin yung dalawa. Okay. So, yung dalawa ay benign disinhibition, tsaka toxic disinhibition. Yung benign naman is positive siya actually. Sinasabi niya na dahil nasa internet ka, at hindi ka kilala ng mga tao doon, mas nakakapag-open ka doon sa kausap mo. Kasi stranger sila sa'yo eh. Diba minsan mas nakapagsabi tayo sa mga tao na hindi tayo kilala kasi alam natin na hindi nila tayo huhusgahan, na wala yung initial judgment pag nagkwento ka. Parang kaya yung tao kumuha siya ng mga professional therapist is para hindi siya mahusgahan, kasi kung yung kaibigan niya, pamilya niya, nagkwento siya tapos sinusgahan siya, ganito yung sinabi sa kanya, kaya mas okay na kumuha ka ng professional therapist para makapagkwento ka nang hindi ka ginajudge. So, yun yung konsepto nun. Ngayon, yung benign is positive siya since, ayun nga, nakakapag-relate ka at hindi ka nagkakaroon ng inhibition at nasasabi mo lahat. O yung toxic naman ay kabaliktaran, since hindi mo naman kilala, hindi ka kilala ng mga tao na kausap mo sa internet, mas malakas yung loob mo ng mga asar, mga salbahe, mag-post ng masamang bagay sa kanila. Kasi alam mo na, hindi naman tayo kalala eh, hindi naman nakalala.
ganun yung nagiging epekto naman. Okay. So, balik na tayo dun sa movie. Yung context niya, dun sa clip natin, na may dalawa kasing lalaki doon na magbabarilan. Tapos umawat yung babae, sabi ni V, ako na lang. Tapos sinabi niya dun sa crowd, sa crowd, feeling nyo hindi kayo kasali dito kapag may nangyaring krimen dito, kapag may namatay, parang ganun sinasabi niya. Kasi ito yung konteksto ng Nerve eh. Isa siyang app, mobile app sa cellphone na mayroong player at may watcher. So yung watcher, sila yung magdidikta. Katulad pag nakita nyo sa clip, no, nag-yes or no sila kung babarilin nga ba ng lalaki si B, yes or no. Watcher yan. Yung player, sila yung gagawa kung ano yung pinapagawa ng mga watcher. Okay. Sa konteksto ng movie, may mga simpleng dare lang, tas merong mga ganun kahihirap na dare na masyadong risky. So may bayad kasi yun kapag nagawa mo, kaya ginagawa ng iba. So doon mo makikita na kaya sumisigaw si B, sabi niya, hindi nagtatago kayo sa sarili nyo eh, kaya feeling nyo hindi kayo kasali dito, which is yun yung number 1 na binabanggit ng online disinhibition effect. Yun ay number 1, dissociative anonymity. So lalagyan natin siya dyan. Yung dissociative anonymity, dahil anonymous ka, alam mo na hindi ka makikilala ng tao, hindi kilala kung sino yung totoong ikaw. Pwede kang magsabi sa kanila ng nararamdaman mo dun sa benign, positive. O kaya pwede kang mang-asar, magsabi ng masama dun sa toxic part, no? So usually ganun lang nangyayari, na mga-away ka kasi alam mo na hindi ka naman nakikita. Number 2, parang anonymity din, yung invisibility. Alam mo kasi na invisible ako eh. Hindi mo naman ako makikita talaga. So, minsan, dahil alam natin yun, nakakapagsabi tayo ng gusto natin sabihin, nakapag-relate tayo. Or, nan nga sa internet, pag masama naman na part ng invisibility, nagpapanggap kang babae o nagpapanggap kang lalaki, pag nakita mo kasi hindi mo kalala talaga yung profile na kausap mo eh, pag tinignan mo yung picture nila, hindi mo talaga alam kung sila yung tao na yun. So yun yung nangyari dun sa invisibility. Number 3 is yung synchronicity. Nalagyan natin yun dyan. Synchronicity naman is yung pagkakaroon ng hindi synchronize yung oras. Ano ibig sabihin lang nun? Paano nangyari sa internet na hindi synchronize yung oras? Hindi yun. Ang punto nun is, pwede ka mag-offline kung kailan mo gusto. Pwede mong hindi ka usapin yung kumakausap sa'yo, at pwede mong kausapin na lang ulit siya kapag gusto mo na. Kapag nai-reset mo na isip mo, or nasabi mo ng mabuti sa isip mo, o na play mo na on your mind kung ano yung sasabihin mo sa tao na yun. So, pag ganun, mas nagkakaroon tayo ng disinhibition. Basta sasabi natin, kasi napoformulate natin eh. Kaya nasasabi natin yung mga gusto natin sabihin nang hindi tayo na nagmamadali. Okay, yung isa ay pang number 4 na tayo dyan. Solipsistic introjection. Okay, ano naman po yan? Ang solipsistic introjection ay dahil hindi talaga natin nakikita natin yung kausap natin sa comment box, sa comment section ng internet, ng Facebook, nabibigyan natin sila ng persona base dun sa kung ano ang tingin natin sa kanila. Halimbawa, kung nag-comment lang siya ng magkaibang opinion sa Facebook, no? Sasabihin mo sa kanya, ito yung tao na masama yung ugali, ito yung masama yung pananaw. So, kung ano yung sasabihin mo sa kanya na masasakit na masasama, na dahil nga binibigyan mo siya ng personality na 2D yung pagkakilala mo sa kanya, kung ano lang yung ibigay mo. Pero hindi, of course, hindi naman talaga yun yung tao, diba? Pero ngayon, malakas yung loob mong magsabi ng kung ano-anong bagay kasi may ibang portrayal siya sa isip mo. Okay, dalawa na lang. Yung pang 5 is dissociative imagination. Okay. So, ibig sabihin dissociative imagination, feeling mo ibang realm o ibang mundo yung internet na pwede mong sabihin kung ano gusto mong sabihin. Tapos, na dapat ganun ka talaga, na isip mo na iba talaga dapat yung personality mo sa internet, na parang feeling mo kasi ibang mundo siya, na parang nasa mundo ka ng game, na
ito yung magiging portrayal ko ng sarili ko. Okay? Sa konteksto ng movie, yung mga tao doon, no, feeling nila nasa ibang mundo yun eh, nasa ibang lugar lang, na hindi maapektuhan yung mga papagawa nila, na hindi maapektuhan yung tao, kahit na napaka risky na nung ginawa, na pwede silang mamatay. Okay, yung last is minimization, hinapag niya that, minimization of status and authority. Ito siya. Now, ano nga ba yun? Yung minimization of status and authority. Since nasa internet kayo, nagkakaroon tayo ng feeling na pantay-pantay tayo lahat. Which is positive in a way kapag benign na at least hindi ka na-overwhelm na makipag-usap sa ibang tao kasi alam mo na pantay-pantay kayo kahit siya yung presidente o kaya siya yung mayor. Usually, may mga Twitter account yung mga mayor nag-uusap yung mga mamamayan doon o yung mga karaniwang mamamayan. So, yun yung positive na nagiging epekto nun na minimization of authority. Na at least, nasasabi mo nang hindi ka natatakot magsalita. Now, ang naging negative naman dun is, minsan wala na tayong respect. Diba? Kaya, nung nagko-comment tayo ng dire-diretso na, hindi ba ganito, hindi. Ito na kahit teacher mo yun o kaya professor mo yun na nasasabi natin nang wala ng respeto, pwede naman tayong makipag-usap ng may appropriate lang na salita. Okay. So, dun sa huling part ng movie, no? Ginawa ni Navi, yung mga kaibigan niya, nung nabaril siya, na-reveal yung mga pangalan ng lahat ng watcher. Yung totoong pangalan nila. So, hindi na yung codename nila yung lumalabas na sa cellphone. Totoong pangalan nila, nag-flash doon. Halimbawa, Kenneth, nagpakita talaga doon. Tapos sabi, you are now an accessory to a crime. So, ngayon, ano yung nawala doon nung nangyari yun? Nawala sa online disinhibition effect ay number 1, anonymity, at number 2, yung invisibility. So ngayon, nung na-reveal yung pangalan nila, kilala na tayo, kilala na nila kung sino talaga yung pagkatao natin. Kaya dun sila natakot, tapos nakalagay pa doon, you are now an accessory to a crime. So, nag-offline sila. So yun yung nangyari. Next ay, nawala din yung dissociative imagination nila. Kasi nga, nakita na nila na realidad na yun, na hindi na-detach yung app lang, yung game lang dun sa totoong buhay. So ngayon, totoo na kasi pwede na silang makulong kasi nakalagay, you are now an accessory to crime, nakalagay pa yung totoo nilang pangalan. So natakot sila dun. Okay, now, ito yung essence ng video natin. Hopefully, sana, mapigilan natin yung mga pangit o negative na epekto ng online disinhibition effect. Kasi may maganda namang epekto eh. Katulad ng pagkakaroon ng benign disinhibition na nagiging positive kasi nakakapagkwento ka, nakakapag-relate ka agad sa stranger kasi alam mo na hindi ka i-judge. So, ang lumalabas na pangit lang kasi is toxic disinhibition kasi nga mga negative yung nasasabi natin, nakapag-bigkas tayo ng mga ganong pangit na salita kasi hindi natin talaga kilala yung mga tao. So, yun nangyari dun sa online disinhibition effect na sana mabago natin. Okay, maraming salamat po sa panonood ng video na to. At sana mag-subscribe po kayo dyan sa baba. Ayan, subscribe button po. Thank you.